Kung kayo po ang tatay ko, ibig sabihin nun, kapatid ko si Bel? Anak, hindi. Kasi ampon lang ng tatay mo si Bel, kaya hindi kayo magkadugo. Sana pwede kong sabihin sa inyo ang totoo. Na anak din natin si Bel Rosel. Nakambal sila ni Tyrone. Sana buo na ang pamilya natin. Ano pong gagawin po natin? Ipapakayaan niyo ba ako sa pamilya niyo? Anak, hindi pa siguro to yung tamang panahon. Kasi sigurado ko kapag nalaman to ng pamilya ng tatay mo, magkakagulo. Tsaka hindi rin ako makakampante na malaman ng asawa mo, Chris. Masama ang ugali ni Via. May sa impacta. Ako na po humingi ng pasensya sa lahat ng nagawang pagkakamali ni Via. Baka mamaya away-awayin niya lang si Tyrone. Hindi ako makakapayag. Siya ang malalagot sa akin. Tama si Madam Jacinta. Kung pwede sana, tayo lang muna ang makaalam nito. Anak, alam ko na matagal kang nangulila sa tatay mo. Alam ko na gusto mo siyang makasama. Gusto mo siyang ipagmalaki. Pero anak, hindi pa ito yung tamang oras. Sana maintindihan mo. Ang mahalaga, anak, alam na natin yung totoo. Ibig sabihin, mabibisita na kita. Pwede na tayo mag-bonding. At higit sa lahat, magagawa ko na yung responsibilidad ko sa'yo bilang ama. Okay lang po sa akin yun. Kung ano po makakabuti para sa lahat. Alam niyo, Tatay Chris, nung una akala ko tinalikuran niyo kami. Yun pala, si nanay ang nagdesisyon na ilayo kayo sa amin. Na pinagsisihan ko ang desisyon na yun. Tsaka na anak, patawarin mo ko. Okay lang yun, Nay. Ngayon pa ba ako magdadamdam sa inyo? Grateful po ako, Nay, na magkasama ulit po tayo. Kahit hindi alam ng iba. Okay lang yun. Buo na ang pamilya ko. Ay, bakit? Naalala ko lang yung kakambal mo. Kung sana nabubuhay pa siya, di sana kasama natin siya ngayon. At nakilala na rin niya yung tatay. Alam mo, Doc, ang saya-saya ko, dahil finally, kilala na ako ni Tyrone bilang ama niya. Pero sa isang banda, nalulungkot ako. Dahil hindi alam ni Bel ang buong katotohanan.
Riin mo, hindi alam ni Tyrone, hindi alam ni Belle, hindi alam ni Rosel. Ang totoo. So lumalabas, niloloko ko ang buong pamilya ko. Ang sabi ng doktor, makakalabas ka na daw. Makakauwi ka na. Oo nga, Nay. Miss ko na yung bahay. Pero hanggat hindi pa nahuhuli ang kidnapper mo, pababantayan muna kita sa bodyguard na uupahan ko. Hindi na po kailangan, Madam Masinta. Kaya ko ng sarili ko. Tsaka, nandiyan naman si Tatay Chris. Anak, huwag mo rin kakalimutan ha. Nandiyan pa rin ang Tito Darius mo tsaka si Tali. Opo naman, Nay. Hindi po ba natin ipapaalam sa kanila na tatay ko si Sir Chris? Anak, siguro mas makakabuti kung tayo-tayo na lang muna ang makakaalam. Mas konti, mas makakabuti. Sige po, Nay. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling, ha? Pero, sana naman iisipin mo kung anong mangyayari kapag pinaalam mo ang totoo. Makukulong tayo. Pati na rin si Malong. Tandaan mo, kidnapping yung ginawa mong pagwakibel. Kahit ikaw pa ang ama. Sa totoo lang, Doc. Hindi na nga yan ang iniisip ko eh. Kahit makulong ako habang buhay, kaya kong tanggapin. Ang hindi ko matatanggap, kapag nalaman nila yung totoo, natatakot ako na i-hate ako ni Belle. Natatakot ako kamuhian ni Rosel. Alam ko, Doc, isusumpa ako ni Rosel kapag nalaman niya ang totoo. Tuluyan niyang ilalayo sa akin si Belle at si Tyrone. Biruin mo, Doc. Ang alam ni Rosel, patay na ang anak niya. Ang hindi niya alam, all this time, nasa akin lang anak niya na si Belle. Doc, anong gagawin ko? Bel, sure ka ba? Welcome kang dumalaw dito. Saglit lang naman po tayo dito eh. Gusto ko lang kamustahin si Tyrone. Tsaka, naging magkaibigan naman din kami ni Tyrone eh. Tyrone! Belle! Kamusta ka na? Nabalitaan ko lahat na nangyari sa'yo. Neto, nagpapagaling pa. Hindi mo ba kasama si ang tatay mo, si Sir Chris? Hindi eh. May inaasikaso lang siya. Kaya ako mismo nag-decide na bisitahin ka dito. Kasi dami kong gustong sabihin sa'yo. Oh, ano yun? Medyo weird nga eh, pero ever since nung nawala ka, parang grabe yung effect niya sa akin eh. Parang may nawalang parte ng katawan ko. Bakit mo naman mararamdaman yun? Alam ko kung bakit. Oh, Siya na ba? Opo, sir. Siya po ang anak niya ni Rosel. ano po yung alam nyo?